effort natin. Ito dahil ang Ama mismo ang humihila sa atin, drawing near to us. Ito yung sinasabi niya. Ama, ang ating Amang Diyos, our Father, ang humihila sa atin, drawing to the Father. Sabi ulit ni Jesus sa John 6:44 na binasa ko, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. So, ibig pong sabihin, hindi po natural, no, sa tao ang lumapit sa Diyos. Right? Ang natural sa atin po ay lumayo, magduda o umasa po sa sarili. Kaya ano po, no, kung may desire tayo po kay Jesus, hindi yan po accident. Yan po dahil ay gawa ng Diyos ating Ama. Kaya nga po meron tayong Christmas because Christmas is the reason na ang ating Father is growing. Siyang humila sa atin through His Son Jesus Christ. Alright? Si Father God ang kumilos, laging kumikilos. Hindi pa man malinaw sa atin ang kanyang pagkilos, maaring kumikilos sa buhay natin, alam natin na very purposeful ang Diyos, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, ating sa Kristo, the reason for this season of Christmas, because the Father Himself, no, ay gusto niyang madama natin siya, siyang kumilos through His Son Jesus Christ. Sabi rin po ni Chambers, no, sa ating devotion kanina, minsan, ayaw natin sa paraan ng pagkilos ng Diyos. Bakit po kaya? Bakit? Kasi po, dinadala niya tayo sa point ng pagiging helpless, binabasag niya yung ating self-confidence, at ipinapakita niya na hindi natin kayang iligtas, no, sarili natin. So, alam nyo, masakit minsan, uncomfortable, pero necessary kasi gusto ng Diyos na po na si Jesus, His Son, ang sandalan natin. Hindi po religion, no? Kundi yung relationship natin sa Kanya. Hindi good works, hindi rin po feeling o emotions. Marami pong, sometimes the problem with people's, hindi po accepted ang mga Christians. Sometimes, yung paglapit sa Diyos is only a matter of feeling or emotion. Hindi feeling, but, feeling is good, pero yung paglapit sa Panginoon, para sinasabi, na-feel ko, no, ang paglapit at paghilal ng Diyos, na nararamdaman ko. But sometimes feeling and emotions ay hindi mapagkakatiwalaan. Rather, yung ating pananampalataya, yung ating faith, no, ang pinakamalaga, kaya tayo ay nakakalapit sa at sandalan na si Jesus. So may tatlong bagay na very short lang. Sabi doon, the Father is the one who initiates our coming to Jesus. Yan po yung nakita natin po kanina sa devotion. Hindi po tayo kusang lalapit sa Diyos. Ano po? Kung makikita po ninyo, originally, no, from Genesis to Revelation, even in the beginning, ang Abba Father, siya nang nag-initiate, no? Na laging lumalapit, laging, kumbaga, parang nagpapapansin sa humanity, no? Na merong Diyos na nagkatawan tao through Jesus Christ. So, hindi tayo kusang lalapit sa Diyos. Kaya nga po, imagine ninyo, the only Son, Jesus Christ, okay, the King of Kings and Lord of Lords, personally, the Father is the one who initiates our coming to Jesus. Kaya hindi tayo kusang lalapit sa Diyos dahil sa sarili nating kakayahan o kabutihan. Kapag may desire kang lumapit sa ating Panginoon, si Father God na po ang nagdo-draw, no? Drawing near, humihila po sa puso po natin according po dun sa binasa natin sa John chapter 6:44. And number 2, na makita natin sa ating devotion for today, drawing near the Father, is this, no? God's drawing often
comes through discomfort and surrender. Yan, no? Kaya ayaw ng taon lumapit sa Diyos eh. Ayaw magkaroon ng personal encounter with God kasi alam nila na once they accepted Christ, the personal Lord and Savior, aba eh, God is in total control na sa buhay. No? So ayaw ng tao yan na pakialaman ang buhay ng tao. Sabi nga nila, I, myself. No? Buhay ko to, anong paki nyo? Sabi nga sa kanta, di ba? Pero God's drawing often comes through discomfort, surrender. Ibig sabihin po, ginagamit ng Ama ang mga struggles, convictions, even brokenness, situation problems, even mga moments na ayaw natin, no? Mga discomfort sa buhay natin para alisin ang tiwala natin sa sarili at ituro tayo, no? Tuon tayo kay Jesus bilang tanging pag-asa po natin. Okay? Kaya po, God's drawing often comes through discomfort and surrender. So, hindi po madali na ang Diyos ay maghari sa buhay natin. Hindi madali na maging Christian kasi once we accepted our Lord Jesus Christ, Lord Savior, wala na yung dati, wala na yung lumang tao, pagkatao, namubuhay tayo doon sa naisin niya. Kaya po, minsan may pagkakataon na very discomfort, no? At ang pag-surrender natin kay God kasi inaalis niya, tinatanggal niya yung mga bagay na gusto niya, no? Para ma-align tayo sa paglapit niya po sa bawat sa atin. Number 3, and last, our responsibility is to respond, not resist, no? Our responsibility is to respond, not resist. Ibig sabihin, kapag nararamdaman po natin ang pagtawag ng Diyos, no po, wag nating takasan or wag nating i-delay. Di ba? May pagkakataon sa buhay ni Lord, saka na po, I'm doing this pa, hindi pa po kayo prior, no? Hindi pa natin siya masyadong feel. So, sabihin, ito pang priority natin. Pero sabi nga na dyan, our responsibility, when God draws near to us, no? Ang responsibility natin is to respond, not resist. Alright? Hindi po tumakas o i-delay ang kanyang naisip sa atin. So, sumuko, magtiwala at hayaan natin ang Ama na dalhin tayo po kay Kristo. Sapagkat doon po ay may tunay na buhay, no? Kaya po ang mahalagang response natin, no? Ano mahalagang response natin kapag ang Diyos ay lumapit o hinihila tayo para sa kanya, drawing near to him, huwag lumaban, no? Huwag nating labanan ang paglapit ng Diyos sa buhay natin. At sumuko, magtiwala at simply come to Christ, no? Surrender everything to Christ. So ano po ang ating take away in this devotion, no? The drawing of the Father. Sabi po diyan, if you're coming to Christ today, it is not because you are good, but because the Father loves you and is drawing you toward true life. So kung lumalapit po tayo kay Kristo today, no? Hindi ito dahil mabuti ka, malakas ka, matalino ka, mahusay ka, o maayos ka, o ano man ang status mo sa buhay. Sa totoo lang po, madalas tayong lumalapit sa Diyos kapag, alam niyo, ramdam nating kulang na tayo, pagod na tayo, o basag tayo, o may pangailangan tayo, di po ba? Yan ang realidad eh. Lumalapit ang tao sa Diyos kapag alam niyang wala na siyang ibang mapupuntahan kundi ang Diyos. Parang ang irony nito, parang last resort na lang ang Diyos when it comes to our needs sa ating buhay. So, ang totoo po, ang dahilan kung bakit tayo po lumalapit kay Jesus ay dahil mahal tayo po ng Ama. Tama po, siya po ang unang kumilos. Sabi nga natin, di po ba? All throughout the history, from Revelation to Genesis, from Genesis to Revelation, makikita po na laging ang Diyos ang unang kumikilos. Ganun po siya, no? Kahit ang tao po ay nagkakasala, nagkukulang, nagkakamali, palaging
kumikilos po ang Diyos. Siya po ang naglagay ng desire sa puso po ng bawat sa atin ng conviction, sa ating konsyensya at ng paghahangad natin sa buhay na higit pa po sa kung anong meron tayo po ngayon. Yun po ang tinatawag ng ating devotion ngayon ni Oswald Chambers, Drawing of the Father. Ibig sabihin po nito, hindi mo na kailangang ayusin muna ang sarili mo bago ka lumapit kay Kristo. Tama po, lumalapit tayo hindi dahil deserving tayo, no? Kundi dahil inimbitahan tayo ng Diyos sa tunay na buhay. Yan po yung grace po niya eh. Yung grace na buhay na may kapatawaran, pagbabago po at pag-asa. So ibig sabihin po, sa madaling salita, hindi po goodness mo, hindi po goodness natin ang nagdala sa natin kay Jesus, kundi love ng ating Abba Father. At ang paghilan niya sa iyo, yung drawing niya sa atin ay hindi para husgahan po tayo, no? Not to condemn us, kundi dalhin po tayo sa tunay na biyaya ng buhay, tunay na uh, pag-asa, tunay na kahulugan ng Pasko. At ayan po ay matatagpuan lamang po kay at sa ating panso. So, salamat po sa ating Abba Father. Hindi po siya napapagod, hindi po siya naiinis, hindi po siya nagsasawa ano po, na lalo, palagi niyang ilapit, no, ang sarili sa atin through His Son, Jesus Christ. So, that's why Christmas, no, ang kahulugan ng Pasko ay ang pagmamahal at paglapit at pananaog ng Diyos upang katagpuin ang sangsinukob through His Son, Jesus Christ. So, thank you for letting me share the devotion for today, the drawing of the Father by Oswald Chambers. Thank you and God bless. Yeah, amen and amen. Ayan, maraming salamat, Pastor Edric, for bringing this powerful message to us from the Lord. Indeed, it's a very timely reminder, hindi po ba? I would say very timely and very relevant. Relevant, especially sa season na ito where we are really, well, not only us, but sabi nga, di ba, ang daming bakit kapag December or bakit kapag magpapasko, nakikita naman natin, hindi ba, na-observe po ba natin, maraming tao ang bumabalik sa Panginoon. Napansin ko po dito sa church namin, pag December, yung church talagang punong-puno. Ang daming nag-a-attend ng church. And then after December, pagdating ng January, biglang nawawala yung marami. So this is so relevant sa panahon natin ngayon that yun na nga po, it's not a temporary, yung relationship natin or yung drawing near natin sa ating Panginoon. Once He calls us, once He draws us near to Himself, sabi nga, it stays, hindi ba? It's not a fleeting moment. It's not because, wow, December na, this is the time of the year. No, it's just a yearly thing, but it's an ongoing, daily, diba? Drawing us to Him, to Himself, and with the power of the Holy Spirit in us. So, amen and amen po. Praise be to God, and that's exactly what we need right now na tayo po ngayon ay dadako na sa atin pong panalanginan, sa atin pong prayer blast. And as we are lifting to God in prayer our prayer petitions, let us draw near to Him, or let us allow Him to draw us near to Himself through the power and leading and guidance of the Holy Spirit as we pray. Okay, so let me just share the screen na po, and let's go through our prayer points. Siguro po mag-assign na po ako ng mga prayer leaders para po tuloy-tuloy na po tayo.
Okay, so for the pillars of society, and today being it a Monday, ang ating focus is family. So each family that is being represented here, as we are here, spinning our own respective families, and of course, the family in general. So let's think about those, especially po itong season na ito ng December, ng Kapaskuhan. The family in general is facing a lot of challenges. Diba? Kung minsan yung mga sitwasyon na hindi naman napapansin ordinarily throughout the year, pagdating ng Pasko, lumilitaw at na-enhance itong mga sitwasyon na ito, like, because of so many factors. Minsan andyan yung mga Christmas traditions, mga kaugalian, yung mga nakasanayan. Minsan andyan yung no family members, they come together, making time to spend together, naririkindle yung mga relationships, or so maraming mga iba't ibang mga challenges, or yung mga family members na magkakahiwalay, bakit during pag-December mas higit na nararamdaman yung homesickness, yung lalo na yung mga nasa abroad, ba? Na hindi makauwi or hindi makasama ang kanilang mga loved ones during this season. So let us keep them in mind. Families who are going through persecutions, going through grief because loss of loved ones or family members, families who are persecuted because of their faith, even because of hostilities or internal factors within the families. Marami pong mga nangyayaring ganyan. So let us keep them in our prayers. And of course, especially kung meron po tayong alam sa mga family natin na they haven't accepted Christ as their personal Lord and Savior. So alam natin na hindi pa sila ligtas. And of course, the consequence of that ay alam din natin. So let us pray. Let us pray for their souls. Let us pray that this is the season. No, alam marami po tayong mga ipinagpapanalangin ng mga members ng families natin na ganyan, na that that one day they will just come and accept Jesus as their personal Lord and Savior and receive the salvation that only comes through Jesus. Okay, so let us pray that God will just put that desire. God will also draw them near to Him, just like He did to us. Okay, so sige po, let us assign for our first prayer point for the pillar of society on family. Let us ask Sister Flora. Sister Flora, are you able to lead in the prayer po for this? Okay lang po ba, sis? You are at work? po. Okay lang po. Ayan. Thank you po. Na-miss po namin kayo eh. Welcome back again. Okay, so we will ask Sister Flora po. And then for the nations and the governments, hilingan po natin si Sister Beth. Are you able to lead us po in prayer, Sister Beth? Pwede po? Yes po. Yes po, Ate Finette. Thank you, sis, for the nations and the governments. And then sa church and ministries po, Brother Raboni, are you able to unmute and lead us po sa prayer? Okay po. Okay lang po. Mr. Per. Okay po. Thank you.
Thank you po, Brad. Okay, so church and the ministries po kayo. And then as for the healing, we will ask Pastor Jenny Lynn. Pastor Jen, are you able po to lead sa prayer po for the healing? Sige po. Sige Yan. po. Thank you. Thank you po, Pastor. So, yun po, tuloy-tuloy na lang po tayo. So, let's start. And then, sa panghuli, we will ask, babalik na po lang natin kay Pastor Edric, yung closing prayer and Thanksgiving prayer, at saka yung benediction po, kung okay lang po. Of course, meron po tayong prayer blast mamaya para kay Pastor Edric din. Okay, so yun po, tuloy-tuloy na lang po tayo. Sige po, start na po tayo. Sister Flora, thank you. Father God in heaven, we thank you, Lord, that it is you who instituted the family. Thank you, God, for the families that you have given to each and every one of us. We are so thankful, Lord, for all of God, our loved ones, our grandparents, our parents, brothers and sisters, husband and wife, even our children and our grandchildren. But Lord God, thank you that you have given them to us, for us to love and who will love us. And we know, Lord God, that our life on earth is only temporary, and you are truly our family, for you are our Father through Jesus Christ, our Lord. And so we pray, Lord God, for the salvation of each and every one of our loved ones, Lord, that they too will come to the saving knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And in every family that is there is broken relationship, may you be the one, O Lord God, to unite once again. Help us, help each and every one of us to be reconciled back to you, so that we will be reconciled back to one another in the name of Jesus, especially this season, Lord God. May it be, Lord God, that this season, Lord, we have been used by you to draw us a moment of God. We just want to say thank you, Lord, that you are the one who have chosen us and it is not us, oh Lord. And Lord, we know that we cannot even come to you without you drawing us to yourself, oh God. And so, Lord, with all our loved ones who are still, Lord God, wandering, Lord, in this world, may you, oh Lord God, draw them to yourself, Lord. We know that away from you, we can do nothing. It is only by the power of the Holy Spirit that one can say Jesus Christ is Lord. And so we pray, Lord, for the Holy Spirit to touch each and every one of our loved ones, especially those who are still away from you. If they could surrender their lives to you and haven't accepted you yet as their Lord and Savior. Please, Lord, have mercy on them, draw them close to you, draw them near to you. Life on earth is only temporary, and the one day this life will be taken away from us, and there is only two places to go, and there is, Lord, we pray, have mercy on them as you had mercy on us. Draw them near to you, that they will come to know you, Jesus, and they too will be saved and be home into your home. We just want to say thank you for hearing our prayers this morning. In Jesus' name we pray. Amen. So let us pray. O Abba, Father, Lord Jesus, and God the Holy Spirit, we are surrendering ourselves to you, O God. Itinataas po namin dakilang Diyos sa iyo ang aming pong prayer, Lord, sa nations and governments. Father, we declare, Lord, ang patuloy niyo pong pag-iingat, Lord, sa bansang Israel. Panginoon, let there be
divine revelation, Panginoon, sa bansang Israel, O God, na ang bawat mamamayan, Panginoon, sa bansang Israel na to, Lord God, that they will truly encounter you, O God, in spirit and in truth. And Father, lahat ng mga nations, O God, surrounding Israel, Lord, we declare na they will encounter you, O God, and we speak revelation, Panginoon, sa surrounding countries, Panginoon, lalo na, Panginoon, yung mga bansa na gustong sumakop sa bansang Israel. Father, cover Israel with your precious blood. And we believe, Lord, na anuman, Panginoon, ang pinagdadaanan ng bansang Israel, hindi niyo po siya pababayaan. Dahil ang bansang Israel, Panginoon, is very precious to you, O God. Israel is the apple of your eye. And we continue to bless Israel, O God, katulad ng ginagawa niyo pong pag-iingat, Lord, sa Kanya. Naniniwala kami, Panginoon, na ang revelation mo, Lord, ay patuloy pong magmamanifest, Panginoon, sa bansang ito. Kaya, Father, thank you for giving us this country, Israel. At ito po ay nagsiserve as our compass, O God, of what are going, no, in this generation, in this time, O God. And we believe, Father God, na kami, Panginoon, ay dinadirect mo, Lord God, yung aming pong attention, yung aming pong awareness and consciousness sa bansang Israel. Dahil marami kang gagawin, Panginoon, sa bansang ito na ipapakita mo, Lord God, ang iyong might, ang iyong divine, ang iyong majesty, O God, through this nation, Israel. So we also pray for Ukraine and Russia. We pray also for India, Pakistan, Cambodia, Thailand, Africa, Lord. Lahat ng mga bansa na nilalagay mo, Panginoon, sa puso namin, USA, Canada, Australia, Lord. Lahat ng bansa, Panginoon, even Yemen, Nigeria, O God, na marami pong mga pinapersecute na Christian, O God. Father, we speak the revelation of salvation upon them, O God. We pray, O God, for a massive spiritual awakening sa mga bansang ito, Panginoon. Naniniwala kami, dakilang Diyos, na hindi ka pa po tapos sa mga bansang ito, Lord God. You are doing mighty things, O God. You are doing great things behind the scene, O Lord God. And Father, we pray, O Lord, na ang mga bansang ito, Panginoon, ay ma-encounter kanila personally, spiritually, O God. And let Jesus encounter them, O God. At we pray, O Lord, na let there be complete salvation, Panginoon, sa mga bansang ito, Panginoon. And we cancel, Lord, even sa aming bansa, Philippines, O God, China, Lord, yung mga nangyayaring mga yung pong mass shooting, Lord, we cancel that in the name of Jesus, Lord. Father, we plead the blood of Jesus to break all the work of the enemies, Lord, the work of Satan, Panginoon, to all nations, to all governments, O God, in the name of Jesus. At higit sa lahat, Panginoon, aming inilalapit po sa iyo ang aming bansa. Lord, let Philippines, Lord, be saturated, Lord, with your word. We declare, Lord, let there be spiritual awakening, let there be spiritual revival, Panginoon, sa aming bansa. And Lord, in the name of Jesus, we cancel, Lord, we uproot the spirit of idolatry, the spirit of corruption, the spirit of poverty, the spirit of sexual immorality, Lord, mga child trafficking, human trafficking, oh God, we cancel that in the name of Jesus. We cancel, Lord, yung mga family disunity, Panginoon, sa aming bansa. We cancel, Lord, the spirit of addiction. We cancel, Lord, the spirit of unbelief, Lord, the spirit of yung mga
religiosity, Panginoon, in the name of Jesus, Lord. Lord, ang sabi mo, Panginoon, sa salita that whatever we ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Kaya, Panginoon, we believe, Lord, na bawat Filipino, Panginoon, ay nananalangin sa bansa namin, Panginoon. And Lord, you are working powerfully, O God, dahil may good news naman, Lord, na ang mga bansa ngayon ay may mga nangyayari ngayon na mga revival, Panginoon, that every nation, Panginoon, are bowing down, kneeling down, Panginoon, in prayers, Lord, in your name, Panginoon. Maraming mga Christians ngayon na nag-evolve, Panginoon, na maraming mga rebirth, Panginoon, na nangyayari. Kaya, Panginoon, ang dalangin po namin, ang mga Christians, Lord, ang mga believers mo, Panginoon, mga followers mo, mga disciples mo, O God, ay patuloy pang dumami, Panginoon, na hindi lamang sa numbers, Panginoon, kundi sa spirituality, Panginoon. Let there be true transformation, true transfiguration, Panginoon. At very visible, Lord, na marami ang nako-convert to Christianity, na babalitaan namin ito, Panginoon, online, sa news, Panginoon, and praise God. Marami, Panginoon, gumagawa ang Holy Spirit mightily, powerfully, O God. And we believe, Lord, na marami pang maliligtas, marami pang mga kaluluwang ililigtas mo, Panginoon, in these end times, O God. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang bansa namin ay patuloy niyo pong katagpuin, o dakilang Diyos. We pray, Lord, for our leaders, for our president, for our vice president, lahat, Panginoon, ang tinawag niyo po sa leadership in the judiciary, legislative, and executive, O God. Maghari ka, Panginoon. Sakupin niyo po ang lahat ng ito, Panginoon. At ang salita mo, dakilang Diyos, ay maging bukas sa bawat isa po sa amin. And I pray also, Lord, na yung mga nangyayari po sa bansa, sa mga bansa na mga natural calamities, O God, Lord, we rebuke, Lord, yung mga nababalitaan namin na mga earthquakes that are coming, O God, mga floods, Panginoon, mga tsunami, O God, we break that in the name of Jesus. We plead the blood of Jesus, Lord. Have mercy on us, Panginoon. Let your mercy fall upon us, O God. Let there be grace upon grace, mercy upon grace. Let your wonders, Lord, your signs and miracles ay mag-manifest, Panginoon, sa mga bansa, sa mga nation, Panginoon. Lalo na po sa bansa namin, Lord God. Gamitin niyo po kami, Lord, powerfully. At maging true teller kami ng iyong salita. Ang bawat isa sa amin na mga tinawag mo, dakilang Diyos, ay maging curse breaker, O God. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na ang bawat isang bansa ay tatawagin mo, Panginoon. At ang bawat isang bansa, Panginoon, ay kikilalanin ka. That every knee will bow, every tongue will confess that you are Lord, that you are King. At wala na pong iba. Lord, cover us with your blood, and we uproot the work of the enemy sa bawat nation, sa bawat government. We cancel, Lord, the work of the evil, Lord, sa bawat bansa, Panginoon. Lord, hawakan niyo po ang mundo ng inyong mga kamay. At ang sabi mo sa iyong mga salita, na anyone who comes to you, O God, will not be disappointed. Kaya Father God, we thank you, Lord, for this very hour na pinakikinggan niyo po ang panalangin namin. Though sometimes, Panginoon, kami, Panginoon, ay nagkakamali, Panginoon, but still, Lord, God the Holy Spirit, help us to humble ourselves, O God, and to repent from all of our sins, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, for accepting our prayer, O God, for reaching to us, O God, and for saving our souls, Panginoon, for saving our nations, for saving our governments, O God. This is my prayer and declaration, O God. In Jesus' name I pray. Amen and amen.
Amen. Amen. Patuloy po kami, Panginoon, na lumalapit sa inyo sa umagang ito, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nagkakaisa ng puso at isipan upang itaas, Panginoon, ang iyong iglesia, Panginoon. Ang bawat iglesia, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na ngayon ay dumaranas, Panginoon, ng maraming pagsubok, Panginoon, Lord God. We pray for our leaders, Lord God, mula sa aming mga bishop, Panginoon, sa aming mga conference superintendent, aming mga PE, Panginoon, Lord God, at bawat pastor and deaconess, Panginoon, at mga church leaders, Lord, and members, na patuloy, Panginoon, na bigkisin mo po, Panginoon, kami ng iyong pag-ibig at pagmamahal, Panginoon, sa inyo. Patuloy kami nawa, Panginoon, ay gumawa, Panginoon, ayon sa iyong kalooban at maging tapat sa iyo, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, ng mga inilagay niyo po, Panginoon, sa mga aming mga balikat, Panginoon, mga responsibilidad, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagkaunawa, Panginoon, na pinagkakaloob niyo po, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, pagkat kayo ay Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan. At lahat, Panginoon, noong aming mga pangangailangan ay patuloy niyo po, Panginoon, tinutugon, Lord God. Salamat po, Panginoon, na patuloy niyo po, Panginoon, pagkilos sa buhay ng bawat isa, lalo na po, Panginoon, Nawala po yata si Brother Raboni. So po, in Jesus' name, maybe yung may signal challenge po sa kanyang internet. Ay, eto na po. Bumalik. Brother Raboni, nawala po kayo saglit. Tapos na po ba? makakatugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. And we pray, O God, yung mga kapatiran po namin na nasa conflict zone, Lord God, yung mga lalo-lalo na po, Panginoon, yung nasa Africa, Lord God, na ngayon ay under conflict, Lord God, persecutions, O God. Yes. Kayo po, Panginoon, ang siyang mag-protekta, Panginoon, Lord God, sa iyong mga anak, Lord. At nawa, Panginoon, yung presensya niyo po ang madama po, Panginoon, ng iyong mga anak, Lord God, doon, Lord, aming mga kapatiran. At sa iba-ibang dako pa, Panginoon, na kung saan, Lord, ang mga churches, Panginoon, ay under persecutions. Yes. We pray for them, O God, and lift them up to you, O God. Pagkat ikaw lamang po, Panginoon, yung makakasaklolo sa amin, Panginoon. Makakatugon, Panginoon, right away, Lord God. You can send your angels, Lord, to protect them, Lord God. At nawa, Panginoon, yung kapayapaan niyo po, yung pong pananampalataya na pinagkalob niyo po sa kanila, Lord God. Pangyarihan ng banal na Espiritu, hindi po sila maghinawa, Panginoon, sa pagtugon, Panginoon, sa pagpapatuloy, Panginoon, ng iyong iglesia
sa dakong iyon, Lord God. Lord, we pray, O God, na patuloy niyo po, Panginoon, i-anoint, Lord God, ang iyong mga anak, Lord God. Give us courage and boldness, O God, na patuloy na ipahayag ang iyong pag-ibig, ang iyong justice, Panginoon, ang iyong righteousness, Lord God, sa bawat nations, O God. Yes. At let the joy of the Holy Spirit, O God, mag-manifest po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, ang makita, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na iyong mga anak na patuloy na nagtatapat sa iyo, Panginoon, patuloy na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, Lord. Yes. Lord, we thank you sapagkat ipinangako mo po ito, Panginoon, sa bawat isa na napatuloy na nanalig sa iyo, Panginoon, at umaasa sa iyo, Panginoon, at looking forward for your completeness, Lord, ng iyong salvation sa lahat ng mga nanampalataya sa iyo at nagtatapat sa iyo, Lord. Lord, we thank you, Lord. Ito lamang po ang aming samot panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. 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 Hallelujah. Ako na po, Ate Finel. Yes po, Pastor. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Once again, Father, in the name of Jesus, Lord, we come before you in faith right now, Father, believing that you are our Jehovah Rapha. Thank you, Jesus. Aming amang makapangyarihan, nakikita mo, Diyos, kung ilang buwan, ilang taon na naririto, Lord God, ang mga kapatirang ito, Lord Jesus, na meron pong sakit at karamdaman. Mahirap pag magkaroon ng karamdaman, Lord Jesus. Hindi lang isang taong may karamdaman ang apektado, bagkus buong pamilya. Kamag-anak, hindi lang katawan, maging Lord, emotional, mental, spiritual, ganun din. But we do believe that you are our Jehovah Rapha, the Lord who heals, oh God. That's what you have said, that you're the same yesterday, today, and forever. So we lift up every sickness, weakness, pain, and burden before you now, oh God. The bone cancer, oh God, oh Brother Haji Santos, Risa Malari. Sa panalangin ito, ipuin mo sila. Ang kidney problem ni Sister Concheta, ni Sister Zani, Sister Lorna. Ganun din po, Panginoon, ni Wesley, Ella, Carter, and Jana Christmas. Lahat po sila na naririto, Father. Hindi ko man i-mention ang pangalan ng bawat isa sa kanila dito. Kitang-kita mo ang nasa listahan. And they are waiting for your holy touch. Yes. For your word declares that I am the Lord who heals you. By your mercy, Father, touch every part of their body, mind, and spirit. Where there is pain, bring relief. There is disease, bring restoration. Where there is weariness, renew their strength, Lord. Lord Jesus, remember your sacrifice on the cross, Father. For by your wounds, you said we are all healed. And we declare that today, kahit yung mga nandirito ngayon na nananalangin, wala man, di man nila nasabi ang kanilang kalagayan sa panahong ito, but
We do believe limitado. We have limitations. We stand on this promise, not by our feelings, but by faith, Father God, trusting in you, the finished work of Jesus Christ, Lord. Your word assures us that He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Jesus, hindi lang physical sickness ang pagagalingin mo at hipuin. Ganon din ang emotional pain. Ang mga hidden wounds and weary hearts. Lalo na, Lord, sa mga ginagamit mo, sa mga pastor, sa mga leaders. Minsan, nakangiti, tumatayo, nang i-encourage, pero may dinaramdam. Yes, Lord. Alam po namin, Panginoon, sa bawat pananalangin, sa bawat salitang binibigkas aming Ama, ay may ginagawa ka. Your power is at work even now, O Lord Jesus. And this time as we here in this platform, because naramdaman po namin ang presensya mo na nangungusap sa bawat isa bagamat hindi kami sa isang lugar. Yes. Alam ko, Panginoon, na kumikilos ka sa bawat isa sa amin. Dahil kami ang inatasan mong mag-intercede. Inatasan mo na maging watchman. Ilagay mo sa aming mga balikat ang kagalingan ng mga kapatirang ito. Sa bawat isa sa kanila. Panginoong Jesus, alalahanin mo ang buhay ng bawat isa, kahit Lord si Mami Olive de Leon. Yes, Lord. Thank you, God. Pinakita mo na kakaiba ang sinasabi ng doktor sa sinasabi ng iyong mga salita. Sa buhay, Lord God, ni Attorney Cow, salamat, Lord. Sa buhay, Lord God, ni Pastor Paul, na binigyan mo ng kumpletong kagalingan, ni Mr. Ruth, Lord. and Lord God, ni Brother Benji Wagan, Lord, nakapatid, Lord, ni Sister Geraldine. Hallelujah, sa buhay ni Sister Iris, Lord, Lord God, daughter-in-law ni Ate Flora, at sa iba pa po, na mga karamdaman meron dahil naniwala po kami. Hindi po ipapako sa kanila ang panalangin namin dahil sila na ngayon ang Lord God, encourage, magpatotoo kung paano ka kumilo sa magitan ng panalangin ng mga taong matutuwid ay hinipo sila at gumaling, Panginoon. Salamat sa Yes, bawat Lord. isang naririto. Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus, Amen. because we trust in your perfect will, Lord. With our healing comes instantly, gradually, Yes, Lord. Lord, or through your sustaining grace. But we give you all the glory, honor, praises, and thanksgiving. This we pray in Jesus' name. Amen, Lord. Amen and Amen, amen. 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 Praise, praise, praise be to God. Maraming salamat mga prayer leaders and prayer intercessors in that, in firm faith and steadfast hope. Alam natin na umabot na sa trono ng biyaya ng ating Panginoon ang ating mga panalangin. And so Lord, we thank you. We seal every prayer that has been uttered right here, right now with the powerful blood of Jesus. Now that we can say yes and amen, and thank you in advance, for we know you are already working at answering every prayer, O God, na narinig mo sa mga sandaling ito, O God, in accordance to your perfect perfect plan, and perfect time. In Jesus' name, amen and amen. So, bago po tayo mag-closing prayer, meron po ba tayong mga birthday celebrant sa araw na ito or wedding anniversary? Anyone? Para maisama po kayo sa prayers. Nanay Conchita po, alam ko birthday niya today.
Nanay Conchita, happy birthday po. Bukas po. Bukas. Okay, so andito na po kayo. So Yes. let us prayer blast for Nanay Mm. Conchita. Tomorrow pala birthday niya, but she's here, so let us bless her. Turning 78. 78, wow. Mm. And going strong, diba? Yeah. At 78. Praise be to God. Okay, so sige po mga kapatid, if you are able to camera on and microphone on, let us prayer blast po sa buhay ni Nanay Conchita with our prayers and declarations. Ngayon na po, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Thank you, Jesus. oh God, Lord, for the life of Abba, our Father, Nanay Lord Jesus, Holy Conchita, Spirit, Lord. patuloy po namin, Nakikita mo, Panginoon. Panginoon, ang kanyang buhay. Sinata sa Thank iyo you for si the Nanay 78 Conchita, years, Patuloy Lord, Lord, that you na have bigyan po her siya ng and 78 more years, years Lord God, na to her pagpapala sa life, kanyang Lord. buhay. Salamat Patuloy po that po, you are also Panginoon, using her, bigyan Panginoon, pa to siya ng celebrate her habang buhay, buhay, Panginoon. her willingness, At diligent patuloy po love siyang for gamitin, you, Panginoon, desire, special Panginoon, na way. Ano inilagay mo pangangailangan sa niya, puso Panginoon, niya, inyong Panginoon, tugunin, that is Panginoon, Lord for God. her condition, oh At God, dalangin po Lord, namin, ay Panginoon, na talagang ever bigyan willing niya siya ng na kalusugan, continue sa Panginoon, iyong paggawa sa kalakasan, kanya, Panginoon. We inside out, O declare God. good At health, dalangin po oh namin God. kayo We lamang, declare Panginoon, healing, ang Panginoon, sa lahat ng patuloy kanyang na mga umakap sa Kanya, nararamdaman Panginoon, sa kanyang magprotekta sa katawan. Kanya sa More lahat ng gagawin strength, niyo po, more Panginoon, sa faith, Kanyang and buhay, more Lord. In souls Jesus' name to pray. be brought Amen. to you, Amen. oh God, through her. In Amen. Jesus' name, Amen. 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 Happy birthday po, Nanay. Thank you. And I claim all of your wishes and all your prayers. Thank you so much. Amen. Amen. Praise God. So, sige po, bago po mag-closing prayer si Pastor Edric at saka yung benediction, mag-prayer blast po tayo and bless Pastor Edric for obeying the Holy Spirit to bring us God's message today. So, if we can open our cameras and microphones again po, and let's prayer blast. Bless Pastor Edric right now. Hallelujah. Father God, thank you for the life of Our Pastor Father, Lord Edric. Jesus, Holy Spirit, patuloy po Every namin month, tinatasayo, Panginoon, Panginoon, Lord, si that Pastor once, Edric, sometimes more than ang once, kanyang buong Panginoon, sambayan, siya, Panginoon. oh Patuloy God, niyo po, Lord, Panginoon, that desire in i-anoint his heart, him, oh God, Panginoon, sa Lord, lahat, yes, Panginoon, ang gagawin niyo, Panginoon, to sa do your will, na oh po, God. Panginoon, sa mga Help him, ministry na Panginoon, pinapagawa niyo po sa kanya, Lord all God. his needs, oh Ugad na God, kayo Lord, ang siyang in all tuloy na areas and magbigay aspects of ng his life. wisdom, Lord, magbigay, his Panginoon, ng healing, anointing sa kanya, Lord God. his At ministry, Lord, boldness, Lord God, bless, to Panginoon, Lord, continue yung church, to walk Panginoon, in your the church planting, Panginoon, na ibinigay mo po sa kanya, Lord. ordained And just, Lord, ministry, also Panginoon, Lord God, good na health, pinagkaloob niyo po, Panginoon. continuous Yung protection and pagkatao sa kanya, provision Lord God. in Lord, Jesus' we pray, oh name. God, na patuloy po Amen. i-provide yung kanilang pangangailangan, Lord God, Yes, at Lord. good health, Panginoon, sa kanya, Panginoon. Yes, In Lord. Jesus' name, pray. Amen Yes, and amen. Lord. Amen. Amen and amen. I pray, I receive all your prayers po and Amen. declarations. So Pastor Edric, paki-include na po sa sa Thanksgiving prayer po yung may request po si Brother Raboni. Merong magi-speak daw po siya sa UMC Church sa Nueva Ecija tomorrow. Ayan. So Anong church yun, Kuya Raboni? Anong church yun? Sa Noah's Ark po. Noah's Ark. Okay, sa Oo, sa may Aliaga. Aliaga po yan. Sige po, tayo po ay manalangin. thank you po. Panginoon Diyos, kami patuloy po na lumalapit po sa inyo at pinupuri ka namin, pinapasalamatan, dinadakila ang iyong pangalan, for you are so good, you're faithful God, you're awesome God, you're great God sa buhay po ng bawat sa amin. Thank you also. Ngayon pa lang, Lord, I pray for Kuya Raboni as Yes, he deliver your message to him, Panginoon, sa Iglesia, Panginoon, sa Aliaga. Grant him wisdom, knowledge, and understanding, and boldness, and courage,
enjoy sa kanyang puso. Let holiness, righteousness, and truth speak before Him, Lord God. Kayo po ang kanyang kasama at ang biyaya po ninyo ang makita in the midst of his message. Panginoon, kumilos ka sa mga tao po na makikinig at ang puso nila ay tamnan po ninyo ng Holy Spirit upang ang bawat mga butil ng salita po ninyo through Kuya Raboni will penetrate the very heart and very soul and very spirit ng bawat isa. That will bring not only inspiration, not only information, not only instruction, not only review, but transformation sa buhay po ng bawat sila. So Lord, thank you. And palang, we thank you in advance sa victory na gagawin po ninyo through Brother Raboni as we deliver your good news sa Iglesia, Panginoon, sa Aliaga, Lord. Panginoon, salamat pong muli na kami po ay kinikilala namin through your devotion for today, na kayo ang kumikilos at laging kumikilos sa amin, past, present, and future. Hindi ka po nagsasawa, hindi ka nagbabago, Panginoon. Still the same God who wants to draw near to us, Lord, through your Son, Jesus Christ. Salamat po. Thank you because even when we are weak, confused, or hesitant, God, you still draw us closer to your Son, Jesus Christ. Patawarin po kami sa mga pagkakataong nilalabanan po namin ang iyong tawag, dinidelay po namin ang iyong mga naisen at plano as pinipili ang aming sarili. Forgive us, Lord. Help us, Lord. Turuan mo kaming magtiwala, sumuko, at umasa lamang sa aming Preso Cristo bilang aming tanging pag-asa. Let your drawing upon us, Lord Jesus, Abba Father and Holy Spirit, result in deeper faith, obedience, and true life. Yes, Lord. This is our prayer in Jesus' name. And now, brothers and sisters in Christ, may the Father who continues to draw us, the Son Jesus Christ, who is our salvation, and the Holy Spirit, who gives strength and guidance, be with us all. May we respond to God's call with humility, trust, and complete surrender. Go in peace, carrying the assurance that the God who called you will also bring you to fulfill or to full life in Christ. I bless you now in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen, amen, and amen. Amen. Salamat po, Praise Pastor God. Edric. Thank you po. Thank you po,